pananabutahe ni Kumare. Narito. Malinaw raw na may galit sa kanya ang matalik na kaibigan. Yan ang kanyang isisiwalat. Eto na po siya, Badat, humarap ka na. Anong tunay mong pangalan? Jennifer de Guzman. Ha? Jennifer de Guzman. Jennifer, ba't naging Badat? Palayo. Palayaw. Ayun, okay. O, so, ano ang problema mo? Ano po, matagal ko na po siyang kumarit kaibigan, 14 years po. Yung mga anak ko pong tatlo, ninang po silang mag-asawa. Opo. Tapos ang So, close? Close po talaga. Close talaga. Ang pinagtataka ko lang po sa kanya, nagpabili po ako ng baboy. Nakisuyo po ako kasi mahilig siya mamalingkis sa Marikina dahil para sa paninda. Mahilig naman talaga ako magpasabay sa kanya kasi alam mo mura doon. Ang nangyari po, ang ginawa niya, imbis na baboy, binili niya tuyo. Hinayaan ko na lang kasi naintindihan ko baka nakalimutan, okay lang. Sumunod po, nagkaroon ako ng bisita, nagpasabay ako ng karning baka dahil magkakaroon ng bisita, nagbigay ako 1,000. Ang inuwi niya po, longganisa. Wala pa nga pong 1 kilo. O, Bakit ganun? Teka muna, paano namang baboy ang pinabibili mo, tuyo ang iuuwi? Yun nga Bakit mo pinabayaan lang yun? Okay lang po kasi ang paliwanag niya po sa akin, kinapo siya ng bayaran na lang po niya sa akin. Sige, okay lang. Kasi kaibigan po hindi na po siya iba-iba sa akin kasi matanda po siya sa akin. Ang pagtingin ko po sa kanila mag-asawa, hindi lang po ate, yung asawa niya po, nakikita ko po sa kanya yung tatay ko kasi bihira po ako umuwi sa probinsya Kaya lang po, nung sumunod, nagbigay ako ng 1,000. Doon na po ako nabwisit kasi may bisita ako Ang binili longganisa, wala nga pong 1 kilo. Oh. Tapos, Walang resibo. walang resibo, wala siyang paliwanag. Doon ko na po siya kinumpronta, bakit siya ganun. O bakit daw siya ganun? Mainit ang ulo niya sa akin kasi ang sabi ng hipag ko, naging kami daw nung asawa niyo nung nabubuhay pa. Kaya nagulat ako. Okay, at ang hinala niya, nagkaroon kayo ng relasyon. Opo. Ang pinagtaka ko, kung kailan naman namatay, saka pa, nagkaroon ako ng relasyon. Huhukayin ko yun sa sementeryo. Okay. Para lang maging kami. Pero wala ka bang sarili mong asawa? Meron po, andito po siya. Ano ang basehan niya para sabihin na nagkaroon kayo ng relasyon ng asawa niya nung buhay pa? Sa sumbong po ng hipag ko, Na ano daw? na daw po, na pag nagiinuman daw po kami, nakikita daw po ako, sweet daw po kami. Ano ang katibayan? Yun lang daw po, sweet kami. Tapos pag dumadating na po daw si Ate Selly, lumalayo daw po yung asawa. Hindi lang pala sa pasabay nagsisimula at nagtatapos ang gulo, kung hindi, tungkol sa asawa. Yung pagtataksil daw ng asawa at kaibigan. So ito naman, sa kabilang panig, bintang niya ay kasing anghang ng kanyang pangalan. Pero mapapatunayan niya kaya ito. Sili, humarap ka na. Lakyakan? Tama na. Kapal lang mukha! Kapal yung mukha mo! Kapal lang mukha. Gwapo ng asawa. Hoy! Gwapo ng asawa. Kaya pala kulang na binigay sa akin ang sahod. Hoy! Yung Driver ganyan ang pala. asawa mo. Ay, Ako talaga ang pinaghilalaan mo? Mahiya ka na sa sarili mo. Kinuha Ako mahihiya. Wala akong ginawang masama. Sus! Dalawa kayo ang kinuha ng asawa ko. Kinuha mo, kumpare. Kinuha mo akong dalawang anak. Ay! Tapos Tatlo! kayo. Hindi dalawa, tatlo. Ay, kumpare. Kinuha mo. Oh, inulit ko pa nga, kumarit kumpare. Siray ko Oh, di ba? muna. Tatlo. Sabihin mo, ayaw pang aminin. Hoy, hindi ko Ay. aminin dahil wala akong ginawang masama. Ay, sus! Pera magbigay sa akin, 400. Ay, 3,000. Naging 200 na lang. Ay, Mula 3,000 naging 200. Hindi, naging 2,000. Ang laki mo sa akin, ha? Grabe. Mula 3,000 naging 2,000. Tapos napapansin ko sa asawa ko, mag-inuman kami, magkatabi sila. Ganun? Tapos pag dumating ako, bigla na lang sila magkahiwalay. Matagal mo na ba napapansin yun? Opo, pero hindi ko lang inanong Malaysia dahil magkaibigan nga kami, matalik kami magkaibigan. Akala mo lang Ang yun. matanda May nagsabi ni sa akin, Jelly. may nagsabi sa akin, yung kapatid ng asawa niya, may Napapraning ka napapansin lang. siya na ganyan. Nagsasama sila na sa labas, tapos may inaabot sa kanya ng pera. Napapraning ka. Kasi ang masakit sa akin loob Wala ka respeto sa asawa, Ay, patay na, nako. ginagawan mo pa ng kasalanan. Oh, ikaw lang. Lalabas yung... Diyan po ano, na no? matay yung asawa ko na heart attack mo sa pag-aaway namin dahil ng ano yun. Ay, perfect! Bago na matay asawa mo, may sakit na yun. Ay, Huwag mo nako. ibintang sa akin. Diyan, iniisip niya yun.
Ako iniisip niya, ganda ko. Inaamin mo, Sili, na sinasadya mo yung At talagang sinasadya ko yun, ma'am. yung pasabay. Okay, may galit ako sa Oh, kanya. dahil sabi Ayun. lang. Sabi lang. Wala kang ebidensya talaga. Ano pa ba yung iba mong hinala? Ano ba ang mga aksyon? Kasi minsan dumating nga yung asawa ko, iba na ang ano niya, mabango na, panay bihis. Bakit? Kahit na may Driver nagsabi yung sa akin asawa na mo, ganito. driver ano? Magdadrive siya, mabantot? Okay, pero wala namang halikan, wala namang What? Diyos ko, Lord. yakapan. Patawad po, ma'am. Oo, Matanda na po yung asawa niya. Kaya nga. Diyos Ilang ko. taon na ba yung asawan mo? 62 po Oh, siya. di ba? Yun. Okay. Si ate naman At talaga. ikaw oo. ay 48. 48. Ako naman, sarili ko patakaran, kailangan, una, hindi ako selosa. Pangalawa, huwag kayong mahuli sa akin. Di ba? Nahuli na ba siya? Yung nahuli talaga yung tipong yakapan, Ayun na nga, ma'am. Wala. lumabas ng motel. Or may history ba nangyari na ba Oo, before? nangyari na ba yan dati? Wala. Meron po. Gawa-gawa kwento ulit. Basta driver! Sabi. Nababaitan lang kami na? Eh kung nga hindi totoo yun, bakit may magsabi pa sa akin? Asawa pa, kapatid pa ng Kasi asawa mo. maniwala, ebidensya muna. Ebidensya labas. Okay, so, siya ay kamag-anak ni Badat. Pero sa kapilang panig siya kakampi. Bakit nagkaganon? Ano ba ang kanyang nakita at patototohanan daw niya ang kanilang hinala? Sige nga. Okay? Na may namamagitan kay Badat at dun sa kanyang nasirang asawa. Tingnan Mato, natin. humarap ka na. Harap ka na, huwag kang tatalikod. Harap. Oo. Sabihin yung sarili mo. Baka ikaw ang kabit. Hindi ako. Inasa mo lang sa akin. Ba't mo aminin? Nakita Ba't ko mo kayo, aminin? nakita ko kayo. Nakita mo kami? Naabutan kayo ng pera. Petong Ay, pera. ay, galing. Oo, totoo Nakawa yan. na. Ano bang nakita mo? Ano talaga ang nakita mo noon kay Badat at dun sa lalaki? Kasi putan po siya ng pera. Tapos, sa inuman po, may inuutosan na yung asawa nito, ni asawa niya, may inutusan siyang tao, iaabot sa kanya. Ibigay mo kay Badat. Ang merienda! Ay, ang galing. Ang merienda! Ang merienda! Ang biling pagkain! Ay, kung gagawa ka rin lang ng pelikula, walang manonood. Totoo yan. Eh, magsisinungaling ba naman manonood. ako sa kanya? Bakit hindi? Gawa-gawa. Kaya ng nga, kwento. naikwento ko sa kanya, Walang naawa ko sa manonood. kanya. Ano ba yung horror? Hindi totoo yan ang horror. Teka Puro muna, ata yan. Badat. Ito naman, naniwala sa sabi-sabi. Ayan raw ang maling ginawa ni Sili. Yung pagpaniwala mo daw sa sabi-sabi. Yan ay ayon sa kakampi naman ni Badat. At ang pangalan niya, si Putot. Okay, Putot, humarap ka na. So ano naman ang alam mo sa away nila ni Sili? Opo, totoo yun po yung yung sinasabi niya na hindi naman yan mabait yung asawa niyan eh. Tapos yung tuwing umaga niyan, painit kami doon ng apo niya sa may labas. Tuwing uminto yan siya sa may harapan namin, tapos nangamusta lang. Tapos umalis na siya. Hindi na siya umaano sa ano pang kinikwento niya. So parang ano lang siya pala kaibigan. Barangay kaibigan lang Palabati, talaga. no? Palabati lang Palabati. po talaga yung asawa niya. Okay. So, yun naman ang iyong patotoo. Alamin natin kung ano naman ang pakiramdam at hinala sa buto ng asawa mismo ni Badat. Andito yung asawa niya mismo, ha? Okay. O so, nabalitaan mo na ba itong hinalaan na ito? Opo, dahil sa mga chismis-chismis nila. O chismis. Tapos, Ayun, medyo nagkaroon din ako ng pag-alinlangan sa asawa ko. bakit may Dahil ganun? siyempre, kapatid ko na mismo nagkikwento ng mga hindi ko alam kung totoo ba o hindi. Kaya nagkaroon ako ng pag-alinlangan minsan sa asawa ko. Oh. Kaya ngayon, medyo minumonitor ko na siya. Parang nawawalan ako ng konting tiwala sa kanya dahil sa nangyari. Pero hindi mawawala kahit sino naman siguro. Pag sa mga nababalitaan ko, reaction ko yun. Meron pa bang ibang balita maliban doon sa kwento ni Mato? Wala namang ibang mga wala namang ibang mga Wala nang kwento-kwento. ibang kwento, yun lang. Opo. Yun lang talaga. Maayos naman siya sa bahay. Maayos At yun naman po. lang ang basehan, yung kwento lang ni Mato. O ang tanong ngayon, magpapa-apekto ka ba? Apektado ka ba? Apektado yung pagsasama nyo? Nung una talaga, nung nalaman niya, dahil kapatid niya, naniniwala siya na parang ganun,
Pero grabe po ang ginawa nila sa amin kasi sa 30 years namin pagsasama, walang kwentong ganyan sa buhay namin. Dahil lang sa ginawa nilang kwento na walang katotohanan, sa totoo lang po talaga, nag-suffer po ako dahil yung dati pong pagsasama ng malambing siya, hindi na po ano. Tapos, para na kami estranghero sa loob ng bahay. Kailan na lang po ulit naging maayos yung namin nung nakita niya talaga na sabi ko, pamula talaga, mamatay man ako hanggang nanumpa ako sa'yo 2 beses na ikaw lang mamahal ko. Hindi na talaga ako magmamahal ng iba. Tapat talaga ako sa'yo. Kaya naniniwala naman po siya sa akin. Pero ano po talaga, naging trauma po sa akin yung ginawa nila kasi Siyempre. doon sa lugar namin, pangit po ang impression sa akin. Kaya nga ang asawa ko, sinama ko talaga rito para mapatunayan po talaga, pakita ng buong mundo na wala akong kasalanan. Ako naman, kung may karelasyon at meron ako marinig na chismis tungkol sa kanya, ang haharapin ko, yung karelasyon ko. Hindi yung ibang babae, kasi nakakawala ng dignidad sa akin yun. Para sa akin, nakakababa ng sarili ko yung makikipagbutangera ako doon sa pinaghihinalaang kabetching, di ba? So hindi, yung kakausapin ko, yung yung karelasyon ko. Kung ayaw mo na sa akin, edi goodbye. O, kung hindi naman totoo, okay, lalo kung wala kang ebidensya. Di ba? Kaya lang sa pagkakataong ito, Dr. Love, wala na siya eh. Di ba? Patay na siya. O, so ano ngayon ang magiging dyan? Ate Kuring, sa ating mga Kristiyano, napakahalaga yung namayapa na, no? Kung hindi naman tayo perfecto, may mga nagagawang hindi maganda, yung namayapa na. Pero SOP sa atin, kapag namayapa na, wala tayong pag-uusapang pangit tungkol sa kanya. Itataas natin yung kanyang reputasyon. Yun ang mabuting Kristiyano. Kanina na pag-usapan niyo, yung mga lalaki na nagbabago ang attitude, biglang nagpapabango, totoo yan. Nangyayari yan. Ginawa ko yan ng araw eh. Ay! Totoo yan. Ay! Pero ang mahalaga, doon sa misis na nagseselos, huwag mong gamitin ang bunganga mo. Yun. Makiramdam ka at hulihin mo sa akto. Kasi kung panay hearsay, miski sa barangay, hindi tatayo ang kaso mo. Na mahirap patunayan yan. Dahil andito si attorney. Para mapatunayan mo ang isang lalaki nagtataksil, kailangan may larawan ka, may video ka, nahuli mo na nakapatong. Ganon, katindi yun. Kung wala, tumahimik na lang. Yet, 2 taon nang patay ang asawa mo, bigyan mo ng kapayapaan ang kaluluwan niya. Bakit hindi mo pagdasal yung kaluluwan niya kaysa sirain mo pa ng sirain? Dito naman kay Mato, alam mo, yung sinasabi mo, hinggil dito sa akusasyon mo, meron tayong sa 10 Commandments, pinagbabawal yan, na mag-akusa ka ng mali at walang katotohanan. Bawal na bawal yan sa 10 utos. You might want to go to church and confess your sins. Paniniwalaan ka niya, magiging masakit para sa kanya dahil kapatid ka nung asawa niya. Hindi ko alam kung anong damdamin nung asawa niya para sa iyo na kapatid niya. Di ba? Napakahirap ng ginawa mo. If I were you, walang masama if I apologize. Kung mali yung ginawa ko, patawarin mo ko, iiwasan ko na, at let's magsimula tayo ng bagong pagsasama. Kay Sili at kay Badat, may pagkakataon pa na baguhin natin. 14 years kayo magkaibigan. Huwag niyong sirain sa ganyan lang. Walang ebidensya, patay hearsay lang. Miski sa court of law sa barangay, hindi tatayo. So, imbis gumawa ka ng kaaway, makipagkaibigan ka na lang. At ang sa akin sa'yo, kung tatanggapin mo, ipagdasal mo yung kaluluwa ng asawa mo. Matutuwa pa sa'yo. Iyo. Ate Kuring. Ayan, thank you very much, Dr. Love.